Si Admin Rich po ito. At once again, ididibang po natin ngayon ang isang fake news na naman na pinapakalat ng mga DD Sheets vloggers. Alam niyo ba, ang sabi nila, case closed na daw ang issue ng 125 million confidential funds ni Sara Duterte. Hello? Case closed? At ito mga kaibigan ha, ginamit nila yung doon sa hearing, pinutol nila mga kaibigan yung video ni Congressman Acop. Napakagaling talaga nila magsinungaling. Sa bagay, sanay na sanay naman talaga sila sa pagsisinungaling. Pero mga kaibigan, doon sa mga madaling maniwala, ay maniniwala nga naman kaagad. Pero kung papanoorin mo yung buong hearing, ay lumalabas na nag-uumpisa pa lang ang interpellation. Marami pang mga katanungan at along the interpellation ay lumabas ang napakaraming milagro na dapat nasagutin ng Vice Presidente. Pero paano nga ba naman niya sasagutin? Umiiwas nga siya sa mga katanungan ng taong bayan at ng Kongreso. Kaya, mga guys, huwag magpapabudol sa mga DD Sheets na nagsasabi na case closed na daw ang 125 million confidential funds ng kanilang Vice Presidente. Panoorin ng buo ang hearing sa House of the Representative nang sa ganon ay hindi kayo mabudol. According to reports, kayo po ay nag-confirm, maybe because of reports, na galing po sa Office of the Vice President na the amount of 125 million confidential funds was spent in 11 days. Mr. Chair, based on the liquidation reports. Opo. Kayo po, ang nagsabi nito in your report. Wala pong report, Mr. Chair, but audit action po. Oh, it's an audit action. At Yes, pinoconfirm Mr. nyo Chair. na yung amount na 125 million was spent by the Office of the Vice President in 11 days. And that would be amounting to 11.3 thereabouts million per day. Would that be correct? Tama po ba yan? Mr. Chair, may I ask for the question to be repeated? Ano po? Uulitin ko po? Opo. Kayo po nagko-confirm na in-spend in your liquidation, in the liquidation report that was submitted to you, kayo po nag-confirm na in 11 days, naubos po yung 125 million confidential funds. Tama po. Tama po, Mr. And Chair. that is equivalent to spending 11.3 million a day. If it was spent, if the amount was spent in 11 days. Tama po rin po. Tama po, Mr. Chair, based on the Yes. documents po. And yung 11 days na yun ay noong panahon na from 21 to 31 ng December 2022. Would that also be correct? O tama po ba yun? Based on their accomplishment report, tama po, Mr. Chair. And that is at the height of the holiday season, matatapos na po yung taon, di po ba? Tama po, Mr. Chair. At lahat po ng ahensya ng gobyerno nagmamadali na ma-spend yung kanilang pera na sa kanilang opisina. Di po ba? Kasi ang nangyayari po, di ba, kung minsan, December 31, pinapaspasan po ng mga opisina ng gobyerno ang pag-liquidate po ng mga pondo na nasa kanila. Di po ba tama yun? Alam po yun dahil naging controller po ako ng Philippine National Police noong KPNPC, Senator Lacson. At yun ang nangyayari eh. Kayo po ang sasagot, hindi na po siya. That's correct po, Your Honor. Yes. Paki-address niyo po yung chair sa tatantayin niyo po ang i-recommend sa'yo. You are Miss Sofia Guimora. Yes, Your Honor. Okay, please continue. Kasi minamadali po nila ng mga ahensya dahil if you notice, yung buwan ng December, normally it has four non-working holidays. So, 4 na ang nabawas sa 11 days para gastusin mo. Tama rin po ba? If I may add, Your Honor, to what Attorney Camora had said earlier,
with regards to the 11 days report of our audit team. We are the audit team of the Office of the Vice President. So, looking at the records or the recording in the financial statements, we found out that the cash advance was drawn on December 2022. And on December 31, looking at the financial statements, there was an expenditures recorded of the same amount, the 125 million. So that was the reason why we, of course, it's correct to say that that was the 125 million was expended in 11 days. Your Honor. Thank you, Madam. Now, because of this, the COA issued a notice of disallowance dated 8 August 2024, this allowing the amount of 73,287,000 from the 125 million confidential funds disbursed by the Office of the Vice President in 2022. Tama rin po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung ano po yung kahit mga dahilan po ninyo bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance doon po sa expenditure on confidential funds by the Office of the Vice President. Pwede po bang malaman yung rason po ninyo? Attorney Gamora. Mr. Chair, our reasons were indicated po at the MD. I'd like to make a rundown po. Yung may issue po sa payment of rewards nila, may issue sa payment of charging payment for tables, chairs, desktop computers, and printers to the confidential fund, and also a non-submission of the revised accomplishment report, Mr. Chair. Yun po yung official reason why you COA issued a notice of disallowance. Tama rin po. Tama po, Mr. Now, Chair. may I ask, meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Mr. Chair, meron po sa accomplishment report. Yes, and yung breakdown po ng expenditure ng 125 million, nasa inyo po sigurado yun. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po, Mr. Chair. If I may, alam naman po ninyo yung section 4.8 of Joint Circular number 2015-01 Yes, on the Mr. use of confidential funds. Opo, Mr. Chair. Now, categorically, yun po bang items na kung saan ginamit yung confidential funds ay naaayon po dito sa circular na ito? Opo, Mr. Chair. Kung naaayon sa circular na ito, bakit kayo nag-issue ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Na-mention kanina ni Chairman, the Honorable Joe Chua, na in the accomplishment report of the President, if I remember it right, meron pong ginamit na yung surveillance in 132 places. Tama mo ba, Mr. Chair? Yung Yes, po yun. ko na yun? 132 areas po. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Yes, and accordingly, it was 100% compliance. Hindi po ba sa tingin ng COA medyo imposible? Mr. Chair, parang
based on other parang okay lang naman po siya. Kami po ay gumagamit din po ng intelligence fund. Ay nanggaling po ako sa service eh. At alam ko na mahirap gawin ito. I will conduct surveillance in 132 areas in 11 days. Tapos kayo ngayon sa COA, sinasabi ninyo na posible pala ito. Samantalang kami on the ground na gumagawa nito noong ako'y nasa servisyo, nahihirapan po kami. So, what is your basis na pwedeng sabihin na posible ito, Madam COA? Mr. Chair, there are also deficiencies here. No, tinatanong ko lang po kayo kasi sa mata ko ng COA, yung mag-conduct ka ng surveillance activities in 132 areas in 11 days, para sa amin po na gumagawa nito in our use of intelligence funds na ako na sa servisyo, nahirapan po kami. Tapos sa mata pa lang ninyo, posible pala ito. Tama po ba yung aking kaisipan? Mr. Chair, ang identify lang po ay number of areas, pero pwede din pong i-consider yung kung ilan po yung kung ilang tao po yung pinag-spenda ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. Yes, Mr. Chair. Inassume na lang ninyo yun eh. Mr. Chair, meron po silang submitted na mga documentary evidence. Okay. Mr. Chair, those would be the questions that I would ask, I have asked from COA. Yun po yung aking nihanda. The others would pertain to Madam Gina F. Acosta. Kaya tinatanong ko lamang, sino yung supplier? Mr. Chair, hindi po ako makapagsabi ngayon ng... Alam mo, Gloria, nagsisinungaling ka. Don't. Please. Sabihin mo na kung sino yung supplier. Sir, ang sinubmit lang po talaga nila is documentary evidence of payment. Hindi na po yung... So, wala yung supplier. Opo, Are you sure? Opo. Wala doon sa sinabit sa inyo? Yes, Mr. Because Chair. we moved for those documents a while ago. Yes, Mr. Kasi Chair. kung nakita namin meron doon, tatamaan ka dyan. Sige ka. Mr. Chair, ang sinubmit po nila sa amin is yung documentary evidence of payment, but wala po yung mga Wala yung supplier. suppliers. Okay, sige. I will accept that momentarily. Okay. Mr. Chairman, punta po tayo dun sa provision of medical and food aid. 40 million for 11 days. Again, wala rin yung supplier dito? Wala din po, Mr. Chair. Kaya part din po siya ng... Did you ask the Office of the Vice President to submit all the contractors and suppliers of all these supplies and the medical and food aid? We asked them to explain po the... But did you ask for the supplier? Normally, Chair, hindi po. Why? We just do our audit based on the requirements under the Sige, I will circular. accept that. But Mr. Chairman, at least I think it is imperative for us to find out the contractor and suppliers of all those supplies that was purchased by the Office of the Vice President. Not because hindi natin pinupuntirya yung mga supplier and contractor. What we are after, Mr. Chairman, is the huge amount that is what's spent for 11 days. And this is something extraordinary. Hindi naman po siya ganun ka-simple that 40 million will be spent on medical and food aid, 11 days. Tapos yung supplies, 35 million for 11 days. Purchase of information, 14 million for 11 days. And ito pa, yung lastly, yung payment of incentives on traveling relative to the confidential operations. How does it work? Paano nagbabayad ng incentives or traveling? Can you kindly explain it to us? Because we spent 10 million in 11 days. I cannot speak for them. Ako personally, sabi ko nga, ang sabi ko nga kahapon, I was questioning the leadership already. Yung leadership capability, skill, saka intent niya. Kasi I voted for her. So, yung frustration ko, nag-system sa ako, I would like to think kasi na parang medyo bureaucrat pa rin ang atake ko, hindi pa rin ako totally yung parang politiko ba. So as part of an agency, nakakalungkot po talaga yung
ganon, di ba? Parang absent or absent-minded po yung head mo. Saan ka po huhugot ng gana, ng lakas, saka yung followers, yung mga supporters? Parang, uy, ba't ganun? Ba't ganun lang kadali mag-drop ng mga importanteng obligasyon? Doon po nagagaling yung frustration ko personally. So sir, you wish to say na parang may regrets to about voting? Hindi, frustrated ako. Binoto ko naman siya, kailangan ko panindigan yun. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang boto. So, hindi naman natin pwedeng ibawi yung boto. So, right now, frustrated po ako in the leadership stand, saka how she leads. Ako po sa pagsisisi lang, last day na yun. So, meaning to say, hihintayin nyo pa rin siya hanggang mamaya madaling araw. Yes, maximum tolerance po yung binibigay pa rin po ng House leadership. At para po, wala rin sila masabing rason na papunta na po kami pero wala na sila eh. So, we will, syempre may limit din po. And the House will not bow down. Sabi nga kahapon ni Kong J. Suarez na we are extending full courtesy pa din. Pero, hindi naman po forever yung gano'n. May limit naman po siya. Sir, nabanggit kanina sa presentation ni Kong Joshua yung word na plunder. No, vast amount daw ng money, tapos easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Kindly elaborate lang, sir. Baka pwede Siguro kailangan pong ma-establish dito sa committee yung plunder. It's a big word to throw around. Tama po. Naiintindihan mo naman po yung chairman natin. Pero syempre, mahaba-haba po yung proseso at investigasyon para umabot po tayo dyan. And yun nga po, kaya nga po napaka-importante na may presence po dito sa inquiry from their side, from the Office of the Vice President. Para po, pag hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa'yo. Ganun talaga yun. So kaya ka nga po may forum dito para mabigyan po lahat ng chance ng equal opportunity na magsalita at ipaliwanag po yung mga problema sa concerns na hinaharap ng agency.